Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. China Coast Guard, may nakita raw ng mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal base sa ulat ng Chinese state media. Graduating student, patay matapos barilin ng riding in tandem sa Basilan. PNP, mas paigtingin na ang pagpapatrolya laban sa mga riding in tandem na nasasangkot sa krimen. Paglipa na ng tech scams, palala ng palala. Isang grupo na babahalang baka magamit din ng mga tech scams sa 2025 elections. Trabaho alert! South Korea nangangailangan ng 100 Pinoy caregivers. Carlo Paalam at isa pang Pinoy boxer pasok na sa Paris Olympics. At netizens, kumasa sa bagong makeup transformation challenge ni Bini Gwen. May nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pag-iit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. May panibagong akusasyon ng China sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa post ng Chinese state broadcaster na CCTV, may nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong tauhan sakay ng isang barko ng Pilipinas noong nakarang buwan. Hindi tinukoy kung anong barko ito pero nangyari raw ito sa Second Thomas Shoal o kilala rin sa tawag na Ayungin Shoal. Wala pa namang inilalabas na video o larawan ng China para patunayan ito. Kinukumpirma na rin ito ng News 5 sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Matatanda ang sinabi kamakailan ng China na aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang mga anilay trespasser sa South China Sea simula ngayong Hunyo. Nanindigan naman ang Pilipinas na hindi nito kikilalanin ang bagong patakaran ng China dahil labag ito sa international law. Matapang ding iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Biyernes sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nangakong poprotektahan at ipaglalaban ang mga Pilipino. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Git ng Pangulo, kung lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Kabilang diyan ang Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Sa parehong dialogue kahapon, nakausap ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga counterpart official niya mula sa Lithuania, Canada at New Zealand. Sumentro ito sa pagpapalalim at pagpapalawak ng defense security at cooperation ng mga bansa. Ilan sa mga napag-usapan ng Joint Defense and Military Training on Cybersecurity ng Pilipinas at Lithuania na magandang oportunidad daw para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa parehong dialogue, tiniyak ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Bukod pa yan sa mga mapangahas na aksyon ng China malapit sa Taiwan, bagay na pinalagan ng China. Git nila hindi ito makatutulong sa isinusulong na regional cooperation sa Indo-Pacific region. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagbabala naman ng China na may hangganan ang kanilang pagtitimpi sa tensyon sa South China Sea. Ayon sa Defense Minister ng China, matagal na silang nagpipigil sa gitna ng anyay mga panghihimasok at pangahamon ng ibang bansa pero may hangganan daw ito. Idagdag pa raw ang pagpapadala ng mga ballistic missile ng Amerika sa Asia-Pacific region sa joint military exercises kasama ang Pilipinas nitong Abril. Sinabi yan ng China sa isang forum sa Shangri-La Dialogue sa Singapore na dinalawan din
ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginiit ng Pangulo sa forum na lehitimo ang ating pag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, palala ng palala ang paglaganap ng tech scams kahit meron ng SIM registration law. Babala pa ng isang grupo baka magamit ito sa 2025 elections. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Isa ka ba sa mga naiinis sa dami ng natatanggap mong text message sa mga cellphone number na hindi mo naman kilala? Meron kung ano-ano ang inaalok. Yung iba naman, sinasabing nanalo ka sa kung ano-anong pa-contest. At ang bago pang estilo ngayon ng mga scammer, alam na ang pangalan mo. Sabi nga ng isang eksperto, mas tumalino na ngayon ang mga mambubudol. Nakakapagpadala na rin yung mga scammers ng mensahe under the name of reputable entities such as banking institutions, e-wallet platforms, etc. Ang isa pa raw teknik ngayon ng mga scammer para madaling makapambiktima, kunwaring nagbibigay ng mga free ticket o voucher. O di kaya naman, may nakalagay na tracking code ng ide-deliver na parcel kuno para lang magmukha silang legit. At ang text message na yan, may kasamang link na kapag pinindot mo, mapupunta ka sa kanilang phishing website. Ipapatype sa iyo ang mga personal information, pati na rin ang iyong bank account details. At magagamit na nila yan para limasin ang pera mo. Tila nakikisabay raw ang mga scammer sa modernong teknolohiya para makapambudol. Ngayon, gumagamit na sila ng mga tinatawag na parang portable cell towers na kung saan pine-penetrate nila o pinapasok nila yung mga 2G networks para makapag-text blast. Kung ang digital advocates ang tatanungin, hindi napigilan ng SIM registration law ang paglaganap ng mga text scam mula nang isabatas ito noong 2022. Well, actually, mas malala ngayon yung prevalence ng mga text scam. Talagang naobserbahan natin na mas marami pa nga yung nabibiktima. Una nang sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na mas pahirapan ngayon ang paghabol sa mga text scammer. Isinusulong na rin ng ilang grupo ang pag-amyenda sa SIM registration law at pagpataw ng mas mabigat na parusa sa mga mahuhuli. Nababahala rin ang mga eksperto na magamit sa 2025 elections ang mga text scam. Kaya payo nito sa gobyerno. Habulin natin yung mga nagbebenta ng mga text blast machine, yung mga nagbebenta ng mga portable cell towers. Lalo ngayon, paparating yung 2025 elections. So dapat paigtingin pa ng gobyerno yung efforts na yan. Para naman sa publiko, dapat maging mapanuri sa mga natatanggap na mensahe. Huwag basta-basta maniwala, lalo na kung ito ay too good to be true. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Paiigtingin ng pulisya ang pagpapatrolya laban sa mga riding in tandem. Kabilang sa mga biktima ng mga nakamotorsiklong salarin ang isang graduating student sa Basilan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Makikita sa CCTV footage na ito ang dalawang lalaking sakay ng isang motorsiklo sa bahaging ito ng tipo-tipo sa Basilan. Ilang saglit lang, huminto sila at nilapitan ang lalaking nakaupo sa isang motor. Tinutukan ng baril ang biktima at pinaputukan ng 2 beses sa ulo. Patay ang 16 na taong gulang na biktima na isang graduating student mula sa Albarca, Basilan. Nangyari ang pamamaril noong Miyerkules sa paradahan ng gymnasium sa barangay Tipo-Tipo proper. Agad tumakas ang riding in tandem na ngayon ay pinaghahanap na ng mga pulis. Inaalam pa ang motibo sa pagpatay. Kinundina ang krimen ng pamunuan ng barangay Kuhunlenu kung saan residente ang biktima. Hindi lang daw pighati ang dulot nito sa pamilya ng biktima, kundi panganib din sa kanilang komunidad. Kaugnay ng mga kasong kinasasangkutan ng mga riding in tandem, mas paiigtingin daw ng Philippine National Police ang pagbabantay sa mga kalsada. Sa isang panayam, sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo na ipinag-utos ng kanilang hepe na dagdagan ang mga nagpapatrolyang pulis. Ayon kay Fajardo, 600 dagdag na pulis ang magbabantay sa mga pangunahing kalsada.
Kamakailan lang din ng tambangan ng riding in tandem ang isang opisyal ng Land Transportation Office. Binaril habang nasa loob ng kanyang minamanehong sasakyan si LTO Registration Section Chief Mercedita Gutierrez noong May 24 sa Quezon City. Bago pa man paigtingin ang police visibility sa lansangan, round the clock na ang pagmamatyag ng ilang barangay sa Metro Manila, gaya sa Mandaluyong kung saan nakapag-seminar na raw ang ilan nilang tauhan. Hindi sila kakabakaba dyan na bigla na lang may mambabaril sa kanila or mga hablot ng kung ano-ano. Kasi panatag ang kalooban nila dahil yung mga nagbabantay dyan ay may kakayahan doon sa ganyang gawain. Mainam yun na nagbabantay sila, iwas krimen. Parang panatag ang kalooban namin dahil walang manggugulo, dahil maraming pulis. Mas maganda yun, mababantayan ng mga pulis natin, yung mga taong nangangailangan ng tulong, katulad ng madidilim. Yan, nakikita, madalas sila dyan. Madidilim, katulad dito, madilim sa looban. Naiikot nila, tapos nakikita nila yung nangyayari dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng bansa ngayong gabi hanggang bukas. Ayon sa Pag-asa, magdudulot ng pulupulong pag-ulan ang easterlies o hangin mula sa Dagat Pasipiko. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Metro Manila at silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa kabila niyan, nakaranas pa rin ng mapanganib na heat index o damang init ang mahigit 40 lugar sa bansa. Pinakamainit ngayong araw sa Apari, Cagayan na nakaranas ng 48 degrees Celsius na heat index. 46 degrees Celsius naman sa Etxague sa Isabela, Zamboanga City at Butuan City, habang 45 degrees Celsius naman sa iba pang probinsya. Ito na ang huling heat index forecast ng Pag-asa dahil opisyal nang nagsimula ang tag-ulan. Inararo ng isang kotse ang mga concrete at plastic barriers sa EDSA Ortigas kaninang umaga. Sa lakas ng impact, nawasak ang kaliwang bahagi ng kotse. Nagdulot ito ng matinding traffic sa lugar. Nagtamo ng minor injuries ang 31 taong gulang na driver na si Arwin Cho. Agad isinugod sa ospital ang biktima. Dinala naman ang kotse sa Mandaluyong Traffic Bureau para maimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Trabaho alert tayo mga kapatid. Naghahanap ng 100 Pinoy caregivers ang South Korea. Bukod sa malaking sweldo, mas maikli rin ang oras ng trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Pursigidong nagtungo sa opisina ng Department of Migrant Workers si Jennifer. Ang kanyang pakay, alamin ang mga requirement para sa caregiving program ng Pilipinas at South Korea. Isa si Jennifer sa libu-libong minimum wage earners sa bansa na umaaray na sa mataas na presyo ng bilihin. Kaya naman nais niyang subukang mag-caregiver sa South Korea. Parang yung sinasahod every 15 or 30, parang hindi kakasya kasi ang daming billing na bayarin. Sino ba naman ang hindi maiengganyo sa 49,000 pesos na sahod kada buwan? Bukod pa yan sa 30-hour workweek at isang araw na pahinga kada linggo. Ngayon pa lang, planado na ang pupuntahan ng kikitain ni Jennifer sakaling isa siya sa mapili. Para sa baby ko and then sa family ko. And then kung may pagkakataon, papagawa ng bahay, negosyo dito. Para makapag-apply, kailangan kumuha ng caregiving certification at matuto ng basic Korean language. Required ding mag-register online sa DMW website. Ngayong Hunyo, target ng mapalipad sa South Korea ang unang batch ng 100 Filipina caregivers. Prioridad umano ng Korean government na babae ang kuhanin dahil mga bata ang aalagaan ng mga caregiver. Para doon sa mga nagsisimulang magpamilya sa Korea ay magkaroon ng carers sa kanilang bahay doon sa mga nagdadalang tao na mga misis at saka may toddlers na pamilya para mas ma-achieve nila yung tinatawag na work-life balance. Nakikita naman ni DMW Secretary Hans Kakdak na magandang oportunidad ang programa para sa upskilling o dagdag kaalaman lalo na sa mga domestic workers. Alam natin na meron silang antas na hindi domestic work ang sinasagawa nila. So gusto nga natin maabot nila yung antas na yon in a sense na properly categorize sila kung saan merong ganap na entitlements, merong hiwalay na kontrata at yung kanilang sahod
ay akma doon sa kanilang trabaho. Sa ngayon, mayroon ng 1,500 aplikante para sa programa. Tiniyak naman ng DMW na sa nakalipas na 20 taon ng government-to-government program ng South Korea at Pilipinas ay wala pang mabigat na problema ang naitala, gaya na lamang ng mga kaso ng pang-aabuso sa ilang bansa sa Middle East. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, rider at kanyang sanggol patay matapos sumalpok sa bus sa Davao City. 4 patay rin sa aksidente sa Chaong, Quezon. At mga Pinoy, bakit nga ba tumitindi ngayon ang pagkahumaling sa volleyball? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang sanggol at kanyang ama matapos sumalpok sa bus ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Davao City. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa report ni Brian Basa. Pilit pang ni-revive ng rescuer ang sanggol na ito na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Sakay siya ng motorsiklong sumalpok sa isang pampasaherong bus sa Maad, Davao City kahapon. Nakaangkas din ang kanyang inang si Bernadette Tinapay sa motorsiklong minamaneho ng kanyang mister na si Randy Bernabe. Naisugod pa sa ospital ang 3 biktima pero idineklarang dead on arrival ang mag-ama habang nagtamo naman ng malalang sugat ang naulilang ina. Ayon sa pulis, magkasalubong ang bus at motor. Pagdating sa intersection, lumiko pakaliwa ang bus habang nagdire-diretso naman ang motorsiklo. Nagkawasak-wasak ang motor at tumilapon ang mga sakay nito matapos sumalpok sa kanang bahagi ng bus. Hindi naman nagtamo ng sugat ang driver ng bus at ang mga pasahero nito. Sa Santa Cruz, Davao del Sur, patay naman ang driver ng isang pickup truck matapos sumalpok sa pampasaherong bus nitong Biyernes. Ayon sa pulis, nabiyak ang ulo ng biktimang si John Rin Wadia, 24 na taong gulang. Nasugatan naman ang isa pang sakay ng pickup na si Charlie Pepito at ang konduktor ng bus na si Dong Humawan. Sa tindi ng impact, tumama sa windshield ng bus ang konduktor matapos tumalsik sa kanya ang isa sa mga pasahero. Batay sa investigasyon, nawala sa lane ang pickup pagdating sa kurbadang bahagi ng Davao-Digos Highway, kaya ito sumalpok sa kasalubong na bus. Agad namang sumuko sa mga otoridad ang driver ng bus. Sumalpok naman sa concrete barrier ang isang bus na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa Los Amigos, Davao City kahapon. Nadamay pa ang nakaparadang pickup truck sa gilid ng isang bahay. Wasak ang harapang bahagi ng pickup at nagkaroon ng crack ang bintana ng bahay. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Ayon sa pulis, inantok ang driver ng bus na si John Ayo Berano, 63 gulang, habang binabagtas ang Davao Bukidnon Road. Agad siyang sumuko sa mga otoridad. Pero pinalaya rin ito nang magpasya ang may-ari ng bahay at pickup na wag nang magsampa ng reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. 4 naman ang patay sa aksidente sa Chaong, Quezon kaninang madaling araw. Biyaheng Masbate ang mga biktima sakay ng isang van. Nang mag-overtake sa isang sasakyan, bumangga sila sa kasalubong na bus. Dead on the spot ang 3 sa mga biktima. Ang isa naman sinubukan pang dalhin sa ospital pero binawian din ng buhay. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Dahil sa napabayaang kandila, nasunugan ng 10 pamilya sa Baguio City. Kwento ng isa sa mga residente, nawala ng kuryente kaya gumamit sila ng kandila. Pero nakatulugan daw ito ng kanyang lolo at gumapang ang apoy sa kurtina. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. 3 sa mga nasunugang pamilya ang nawalan ng tirahan. Sumiklab ang sunog mag-aalas 8 kagabi at naapula matapos ng 2 oras.
Nagtipon-tibon kaninang umaga ang higit 120 siklista sa Antipolo, Rizal. Yan ay para sa advanced celebration ng World Bicycle Day na ipinagdiriwang tuwing June 3. Inikot ng mga siklista ang ilang lugar sa Marikina hanggang Rizal. Layo ng organizers na pagsama-samahin ang lahat ng uri ng Pinoy bike riders. Isa rin daw itong paraan para maisulong ang pagbibisikleta sa bansa. Nakuha na ng mga boksingerong sina Carlo Paalam at Hergy Bacyadan ang kanilang mga ticket para sa 2024 Paris Olympics. Kagabi, malinis na 5-0 win ang nakamit ng 2020 Olympic silver medalist na kontra sa pambato ng India sa semifinals ng men's 57 kg division ng Boxing World Qualification Tournament sa Bangkok, Thailand. Ngayong hapon naman, nagwagi si Bacyadan sa quarterfinals ng women's 75 kg division. Tinalo niya ang pambato ng Venezuela via unanimous decision. Dahil sa panalo nila Paalam at Bacyadan, 15 atletang Pinoy na ang sasabak sa Olympics ngayong Hulyo. Makakasama nila ang kapwa boksingero na sina Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Mga kapatid, patok na patok ngayon sa mga Pinoy ang volleyball. Sa nagdaang AVC Challenge Cup nga, dinumog ng mga fans ang mga laro laban man ng Alas Pilipinas o hindi. Nagiging volleyball nation na nga raw tayo. Pero ang tanong, bakit? Panoorin natin sa report ni Bea de Guzman. By de Guzman, now they set it up. Canino dug up, but that will be kept alive. From the back, Sisi. Kapag nasa arena ang bola, lahat nagkakaisa. Mula sa matitinding spike sa loob ng court, hanggang sa hiyawan off the court. Sabi nila, malayo na ang narating ng larong volleyball. Si Dave Viumol, let's now meet the competing national teams in this match. And their opponents across the board, Alas Pilipinas! Isang sports fan at game announcer, ibang-iba na raw ngayon ang arena sa bawat laro. Kasi bata pa lang ako, nanonood na ako dun sa Rizal Memorial Coliseum na yun. Ngayon ko lang nakitang ganung kapuno ng tao yun. Sabi ko, grabe. Ito lang palang, volleyball pa lang makakapagpapunon. Ang volleyball, kung nilalaro at pinapanood lamang noon sa maliliit na gym, ngayon, ang isang arena na may 24,000 seating capacity, kinukulang pa. Bakit nga ba mas dumarami ang nahuhumaling ngayon sa larong ito? Si Arnie D, ama ng volleyball star na si Kiana D, bagamat naglalaro din noon ng basketball, aminadong mas kapanapanabik ang panonood ng volleyball. Ang basketball sometimes you just have to look at the last quarter, no, to see who will win. But sa volleyball, you can't miss every play. Si CK Villamor naman, isang OFW sa Malaysia, naging takbuhan ang panonood ng volleyball para maibsan ang lungkot abroad. Lahat daw ng laro, abay, napapanood niya. Pero ang bukod tanging sinusundang idolo, si Gia Morado at si Alyssa Valdez, dahil daw sa kanilang pagiging simpleng tao. Yung ano nila na heartstrong, parang gusto kong i-adapt din yun na as an nasa ibang bansa nagtatrabaho, parang kailangan ko din maging heartstrong. Ayon sa former UAAP volleyball player na si Gretchen Ho, malaki ang papel ng social media sa lumalalim na fandom sa Pilipinas. Napakalaking bagay na aspirational yung mga athletes na susundan ng mga followers at naiintindihan yung buhay nila day in and day out kasi nagsishare sa stories. It's the relatability. Ang mga star na kagaya ni Alyssa Valdez ay nakatulong na buhayin ang pangarap ng bawat atleta sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Yung kwento pa ni Alyssa, galing siya sa bukid sa Batangas, bench player siya noon. Basta may pagkakataon kang maglaro, may pag-asa ka. Dito sa Liga ng Volleyball sa San Mateo Rizal, lalaki man o babae, lahat game na game sa paglalaro. Sikat, inspired by their idols daw ang galawan. Siyempre, pag nasa loob ka ng court as a player, parang gusto mo kasing galing ka nila. Ang kanilang commissioner coach, madalas mag-organize ng mga liga. Mas maganda na yung nasa sports sila. Mga napapanood nyo sa TV, ganyan, gawin nyo silang inspirasyon. Ayon sa Shakey Super League President na si Dr. Ian Lauren, malayo na pero malayo pa ang tatahakin ng volleyball sa Pilipinas. We've only scratched the tip of the iceberg, so to speak, because ang daming talent sa probinsya.
those who organize volleyball competitions, tuloy po ninyo yan. Don't lose hope. Ang bola para sa kinabukasan ng volleyball ay hindi lang nasa mga manlalaro, kundi pati na rin sa fans at sa mga organisasyong sumusuporta rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Bea de Guzman, News 5. Susunod, ilang paupahan at tindahan nasunog sa Quezon City. Ilang pamilyang lumikas sa digmaan sa Gaza nakahanap ng bagong pag-asa dito sa Pilipinas. At Bini Gwen, may pausong Makeup Transformation Challenge. Huwag kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Nasunog ang ilang paupahang bahay sa Quezon City kaninang hapon. Nasa 10 pamilya ang apektado. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Naglalagablab na sunog ang sumiklab sa tabing kalsadang ito sa barangay Pinyahan, Quezon City kaninang pasado 1:00 ng hapon. Mabilis namang nagdatingan ang mga bumbero. Sa laki ng sunog, nadamay ang 5 paupahan at isang electrical shop. Ang ilang residente, hindi na nasalba ang kanilang gamit. Gaya ni Rubian na nagmadaling umuwi upang iligtas ang kanyang naiwang 2 anak. Tanging suot na damit na lamang ang natira sa kanya. Naiwan yung anak ko maliit na 1-year-old at saka yung anak kong 14 years old. Sabi ko wala ka man lang na isalba kahit damit, nebulizer niya kasi may hika yung anak ko na yun. Wala daw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng faulty electrical wiring ang dahilan ng sunog. Allegedly po, nagsimula po ang sunog natin dito po sa may common kitchen area po ng ground floor. Pasado 2:30 ng hapon nang magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Sa ngayon, naghahanap pa ng matutuluyan ang 10 pamilyang apektado ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tagumpay ang paglapag sa buwan ng isang Chinese unmanned spacecraft. Sa inilabas na video ng China Central Television, makikita ang unti-unting paglapit at paglapag ng Chang'e 6 spacecraft sa malaking impact crater ng buwan. Layo nitong makakuha ng 2 kilong bato at lupa para mapag-aralan. Bahagi ito ng plano ng China na makapagpadala ng astronaut sa buwan sa taong 2030. Unang nakakuha ang China ng sample material mula sa buwan noong 2020. Pumarada kahapon ang mga miyembro ng LGBT community sa Bangkok, Thailand. Binalandra nila ang malaki at mahabang rainbow flag bilang paggunita sa Pride Month. Bukod dyan, ipinagbubunyiri nila ang nalalapit na pag-aproba sa same-sex marriage sa kanilang bansa. Sa June 18, isasagawa ang huling pagdinig sa naturang panukala. Kapag ito ay naging ganap na batas, ang Thailand ang ikatlong bansa sa Asia na magkakaroon ng same-sex marriage. Susunod, K-pop group na Twice nakipagkulitan sa Pinoy fans. At Bini hit song na Salamin Salamin, ginawa na rin ng Makeup Transformation Challenge. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nakahanap ng bagong pag-asa at tahanan sa Pilipinas ang ilang Filipino-Palestinian na lumikas sa giyera sa Gaza at unti-unti silang bumabangon sa pamamagitan ng pagluluto at pagnenegosyo. Narito ang aking report. Mula pagkain hanggang mga damit, samut-sari ang mabibili sa bazaar na ito sa UP Diliman sa Quezon City. Pero ang pumukaw sa aking atensyon, ang mesang ito na may watawat ng Palestine. Hello. Hello. Are you Filipino? Opo. Pinoy. Pero ba't may flag ng Gaza? From Gaza po kami. Ang asawa ko po, ang family ko po is galing po kami ng Gaza. Wait, so ibig sabihin galing ho kayo ng Gaza? Nito as in nitong gera lang from last year. Last November po kami, since November 12. Kwento ni Mariam,
Sa kabila ng paghigpit sa borders ng Gaza sa gitna ng gyera, pinalad sila ng kanyang Palestinong asawa at 3 nilang anak na makalipad pa Pilipinas noong November 2023. Ang pagbebenta ng mga putahing Palestino sa mga bazaar ang ikinabubuhay nila ngayon. So ano itong mga nasa harapan natin? Ano yung binibenta nyo, ma'am? Ano po, kebab, beef kebab. Beef kebab. Opo, and basbusa. Basbusa. Ano itong basbusa? Palestinian dish ito? Opo, Palestinian sweets. Sweets. So ano to? Parang anong katulad niya? Macarons. Parang macaroons sa atin. Macarons, pero siya, cake. Parang nga siya macaroons, ma'am. Opo, macarons kaya ng cake. Nasa yung coconut. Parang mabilis yung nakakabusog. Opo, mabigat. Ano siya makapal very dense. Ano? Ganda ng pangalan ng kanilang produkto. Gazan's Kitchen. Pwede ba namin puntahan yung kusina nyo? Di pala nag-iisa sina Mariam. Dinala niya ako sa isang compound sa Quezon City kung saan sila nakatira kasama ang 15 iba pang Filipino-Palestinian families. Ang tawag nila sa kanilang bagong komunidad, Little Gaza. Ngayong sitwasyon ng may war, mahirap, napakahirap. Susi nyo na lang dito. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa ba. O ano. Kaya okay, kahit medyo mahirap, okay lang. At least alam mong safe ka. Dito sa 4 na palapag na gusaling ito, nakahanap sila ng bagong tahanang malayo sa gulo at takot sa Gaza. Ang Moro-Palestinian Cooperation Team ang kumupkop sa mga pamilya. Nakahanap sila ng mga sponsor at mabubuting loob para tustusan ang pangangailangan nila. Pero yung may-ari nito, isa rin siyang sympathizer ng Gaza. Gabi-gabi siya umiyak, hindi siya nakakatulog. Pag nakikita niya yung mga bata, minamasaker yung mga nanay. Pero hindi laging sapat ang pondo. Kaya ang mga Palestino at mga asawa nilang Pinay naisipang magtulong-tulong para itayo ang Little Gaza's Kitchen. Madalas silang pumunta sa mga pop-up at bazaar para magtinda ng mga pagkaing Palestino. Nagbebenta rin sila online. Yung halal food is not only for Muslim, para sa lahat. Gusto nila, marami pa kaming mga customer na Christian kaysa Muslim. Marami. Bakit daw sila bumibili? Gusto na yung pagkain. Nagugusto na yung mga pagkain na. Kasi tsaka kakaiba yung mga pagkain nga naman, iba yung mga pagkain dito sa atin. At para walang kompetisyon, bawat pamilya may tokang pagkain. Ang Phil-Palestinian na si Yasmin, ang chicken rice dish na Kidra ang specialty. Una, magigisa muna ng bawang at saka ihahalo ang manok. Lalagyan ng tubig para makagawa ng chicken broth. Pagluto na siya, gagamitin natin yung sabaw para sa... Opo. Ang sabaw siya ngayong gagamitin para isaing ang basmati rice na binudburan na ng iba't ibang spices gaya ng turmeric at cardamom. Ang manok naman, ipiprito hanggang maging golden brown. Ang finished product, isang hearty meal na swak din sa panlasang Pinoy. Okay siya kasi ang lasa ng kanin. Pero, yung basmati rice mo, kahit pa sabihin natin siyang flavorful, hindi siya overpowering. Diba? Hindi siya overwhelming yung lasa niya. Nako-compliment niya. Nabibigyan niya ng flavor, tuloy din yung chicken. No? Hap. Panalo. Wala man daw kasiguraduhan kung kailan matatapos ang umiigting na gulo sa Gaza sa kanilang munting negosyo, kahit papaano'y unti-unti silang nabubuhayan ng pag-asa. Ang nais nila sa kanilang bawat luto, naway manatiling buhay raw ang kanilang kwento. Nakipagkulitan sa Pinoy fans ang K-pop girl group na Twice sa kanilang fan meet dito sa bansa. Sinorpresa naman ng K-pop superstar na si IU ang kanyang fans nang kantahin niya ang isang Tagalog song sa kanyang concert. Nasa frontline ng balitang yan si Johnny Alipoon. Nasorpresa ang fans nang biglang kantahin ni K-pop sensation IU ang kantang Pasilyo ng Filipino rock band na Sunkissed Lola sa Philippine Arena kagabi. Ang lamig ng boses.
Bukod sa pasilyo, kinanta rin ni IU sa kanyang Her World Tour concert ang ilang kanta sa kanyang latest EP na The Winning, pati na ang mga hit songs niyang Celebrity at 8. Bukod sa Pilipinas, lilibutin din ng K-pop superstar ang iba pang mga bansa sa Asia, Europe at Amerika. Dinumog din ang fan-meet ng K-pop girl group na Twice. Nakipagkulitan sila sa fans sa event na ginanap sa Pasay kahapon. Last year lang nang mag-concert ang Twice sa bansa. Kabilang sa hit songs nila ang I Can't Stop Me, Feel Special at Fancy. Magbabalik naman ang OPA na si Jin ng BTS matapos ang kanyang military duty sa June 12. Ayon sa Big Hit Music, unang event ni Jin ang reunion nila ng BTS sa 2024 Festa na gaganapin sa Seoul sa June 13. Saktong anniversary rin yan ng grupo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Lepoon, News 5. Ito, from K-pop to P-pop. Siyempre, minute ngayon, Bini. Matanong ko kayo, Andre, Nikki, sinong bias yung sa Bini? Kasi lahat sila maganda. Pero so far, sa mga kaibigan kong sobrang simp, si Maloy ang bet na bet nila. Simp? Ano nga yung simp? Marami akong non-joke. Ako, true story, nakilala ko sila nung nagsisimula pa lang. Pinakilala ni Derek Loren Jogi. Na nakwento nila sa akin, nagtitrain sila mula umaga, naka-house sila. So ako nga, wala akong bias. Kasi parang mga batang kapatid o mga anak ko na sila eh. So lahat sila talaga, grabe yung disiplina. Yes. Lahat sila talaga, talagang... may kanya-kanya silang look din at personality. Si Joe kasi bata pa lang, alam ko gusto niya maging journalist. Nice. Ito, natanong natin yan kasi trending ngayon ang Bini member na si Gwen. Ito naman, ibang member dahil sa kanyang pausong makeup transformation challenge. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Another day, another slay. Tila yan ang motto ng Bini member na si Gwen. Ang tinaguriang nonchalant queen ng grupo. May bagong pauso. Yan ang Salamin Makeup Challenge. Sa loob lang ng isang araw, nakahigit 10 million views na agad ang video ni Bini Gwen sa TikTok. Ang ilang netizen, agad kumasa sa hamon. Hindi kompleto ang challenge kung walang props na salamin. Kaya etong si ate, talagang kinarir. Kung smooth transition naman ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang bloom na ito. At ang isa pang content creator, papasa ng 9th member ng Bini. Bukod sa makeup, pati outfit at accessories niya, talagang Bini coded. Kung makeup transformation ang iyong passion, alam mo na ang dapat gawin. Sabayan mo pang dance moves sa harap ng mahiwagang salamin. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Sure na yan, bagong trend yan. Panigurado. Panigurado yan. At sigurado din yung kanilang 3-day concert dito ay talagang dadagsain ng mga fans. At ito, last piece ng balita, no? Sa June 11, magkakaroon ng Happy Bini Day. Gusto ko lang banggitin. Meron ng National Bini Day. Ang ganda nung report mo dun sa Little Gaza. Ay, nako, thank you. Supportahan natin yan, nakakatuwa mga naman din kapatid. sila. Nakakatuwa, nakahanap sila ng bagong buhay. At yan ang mga impormasyon dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.